Nicholas Kaufman ang usap-usapan na pinapapalitan na siya bilang abogado ni former President Rodrigo Duterte sa kinakaharap nitong kaso sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Kaufman, galing lang ito sa mga blogger at anyay mga gutom na ICC lawyer. Paliwanag nito, alam naman ni Vice President Sara Duterte na nakakontrata sila hanggang sa confirmation process ng ICC para sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Bilang isang abogado ay alam din anya ni VP Duterte na hindi madaling magpalit ng abogado lalo na at 3 linggo na lamang bago ang confirmation of charges hearing ng dating Pangulo. Sakali man na palitan nga siya ay halos kalahating taon ang magiging delay sa kaso dahil pag-aaralan pa ito ng bagong abogado. Ito ay habang nananatiling nakakulong si dating Pangulong Duterte. Dali. Okay na, yun na yun. Hindi. Yun na, no? Tapos na. Hindi kasi, di ba, kumakalat naman talaga yung bali-balita na kung saan itong si Kaufman ay gusto ng palitan ni Vice President Sara Duterte. Pero yun nga, ayon dito sa attorney na kanilang kinontrata pala, no? Ng isang, hanggang sa mamatay si Duterte. Ay, hindi. Di pala ganun. Hanggang sa magkaroon ng confirmation of charges. Hanggang doon lang pala, hanggang doon lang. Hindi hanggang mamatay, ha? At saka ilagay sa garapon. Ito talaga si Tolñolo, eh. Kaya sabi sa inyo, eh, di ba? Huwag niyo masyadong pinagpapansin yung mga ganun, eh. Yung ilalagay daw sa garapon, eh. Alam niyo naman si Tolñolo, siga yun, eh. Oo. So ayan, si Kaufman. Eh sino naman ipapalit kasi? Si ano? Tiba-tiba oh. Pwede rin, okay lang palitan. No, basta wag lang lalabas si Duterte, palitan para yung 6 months pala ulit ang habang nakakulong palong. Eh di ba long hair na daw. Tapos may lumalabas pa, ewan ko kung peke ba yun, si Kitty raw naiiyak. Na kesyo hindi na raw makakilala si Digong. Nako, magtatagal yan. Ang problema dyan, mamamatay yata ng nang di na makaalala. No, alam nyo, ang saklap talaga kung ano yung nangyari kay FPRRD, no? Nag-isa ka sa naging pinuno ng bansa, nakulong ka. Tapos ngayon talagang parang, alam mo yun, may mga tao na parang ginagawa parang easy na lang eh. Parang walang kwenta, parang wala kang kwenta eh. Kung mamatay ka, ilalagay ka nga lang daw sa garapon eh. Ng ladies choice, sabi ni Coach Charet. Alam mo yun? I think that's the worst that can happen. No? Doon sa isang tao na parang, alam niyo, no? Actually, I did manage to forecast this sa panaginip. No, na medyo busit kasi ako na pero parang nagkaroon ako ng vision. Yung 2 Duterte mamamatay. No? Etas yung isa kinakain ng aso. Ganito yata interpretation nito. Hindi siya mamamatay pero yung kahihiyan niya, no, di ba? Anyways. So, I think that's the worst, no? Yung trato na ganyan. Dati kang pinuno, all so powerful. And then bam, all of a sudden, nakakulong ka. No? Kinidnap ka ni General Torre. Sabi ng mga DDS, no? Wala, siga talaga si General Torre. Pero hindi ako naniniwalang kinindap eh. Diba? Siyempre, sabi lang nila yun. Ako, hindi ako naniniwala. Siyempre, siga si General Torre. Talagang, sabi lang, bibit-bitin eh. Buti nga. Hindi Anyways, bago pa tuluyan kung ano mga pagsasabihin ko dito. Siyempre,
punta na tayo dun sa ating susunod na topic para mas masaya. Ha? Nasaan na ba? Lumipad dyan. Oy, syempre congratulations no dun kay sa tropa nila Boss Kumi and the rest of the vloggers who went to Ilocos. Ayan, saludo sa inyo mga sir, mga boss, no? Yun talaga malaking tulong and I was really waiting for that, no, na someone from our side or PBBM or someone from the pro-administration vloggers ang pupunta ng Ilocos para pabulaanan yung mga kalokohan nung isang hindi ko alam, hindi ko kasi sabi ko naman sa inyo ako pagka medyo pinagpapansin ko dapat medyo may no? Pero kunyari ganun itsura, mamura lang. Yung mandarahog ba? No? Ayop na yan. So, anyways, magandang gabi po sa lahat. Welcome dito sa Birahan PH at punta na po tayo sa ating susunod na takalakayin pero bago ang lahat, butiin natin ang ating mahal na mga taga-subaybay. Eto, no, yung mga bagong dating dyan. Si Boss Archie Biroya na parang nabati ko na so mali tayo. Si Ma'am M. Suzuki. Sino pa? Si Ma'am Del Rosario, kanina pa. Okay na. Si Boss B, nakita ko. Buti hindi umabot sa joke time si Boss B, no? wala. Boss B, slow ka na ngayon. Slow. Anyways, magandang gabi po sa lahat. Punta na tayo dito sa ating susunod na talakayin. At syempre, dito ang sabi, no, isa sa mga let's talk about Mike na nanggulo sa Cebu. Ayan, yan ang sabi ni Jam Magno. Anyways, take it away, Jam Magno. Pasok. There is no martial law in Cebu. Ulit. Martial law in Cebu? You lying piece of crap. There is no martial Pucha. You lying piece of crap. Mother. Yun. Meron pala tayong pang ano doon. Asa na? Ilaki natin. O yan Magno. Jam Magno, take it away again. Take 2. martial law in Cebu. Cebu is chill. It is beautiful. And is filled with so many different places that do not welcome lies like that. What did you expect the police to do when you started a rally without a permit? Number 1. Number 2, what did you expect the police to do when you all of a sudden Ulit caused kasi medyo. martial law in Cebu? You lying piece of crap.